tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mapagpalang araw sa ating mga kababayan at taga-subaybay sa buong daigdig na patuloy na nag-aabang ng mga pinakasariwa, mapagkakatiwalaan at mahahalagang balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ating talakayan ngayon, tututukan natin ang dalawang malalaking pandaigdigang kaganapan na parehong nagpapakita ng matitinding hamon sa seguridad, kaligtasan ng sangkatauhan at pamamahala ng mga bansa sa panahon ng krisis. Nais nating suriin ng malalim kung paano kumikilos ang mga pamahalaan kapag sabay-sabay na sinusubok ng mga suliraning panlipunan at mga sakuna sa kalikasan ang kanilang kakayahang lohistikal. Sa hilagang bahagi ng kontinente ng Afrika, naging lubhang maigting ang sitwasyon sa hangganan matapos harangin ng mga puwersang panseguridad ng Morocco ang daan-daang migrante na nagtangkang pumasok sa teritoryo ng Ceuta, isang kilalang teritoryong Espanyol sa hilagang Afrika. Ang malakihang operasyong ito ay naganap kasunod ng mga kumalat na panawagan sa internet para sa isang organisado at sabay-sabay na pagtawid upang lusubin ang mga bantayan patungong Europa. Masusing binantayan ng mga otoridad ang bawat galaw sa paligid upang mapanatili ang kaayusan sa naturang sona ng hangganan. Kasabay nito, nahaharap naman ang Europa sa malawakang kalamidad, dulot ng mga mapaminsalang sunog sa kagubatan na sumiklab sa magkakaibang rehiyon ng kontinente sa gitna ng matinding tag-init. Sa silangang Belgium, isang makasaysayang sunog ang tumupok sa malawak na bahagi ng Highfence Nature Reserve, habang sa Greece naman ay nagdulot ng trahedya at agarang paglikas ang mabilis na pagkalat ng apoy sa isla ng Salamina kung saan may kumpirmadong mga nasawi. Ang magkakasabay na insidenteng ito ay nagbunsod ng malawakang pagpapakilos sa mga tagatugon sa emerhensiya at mga espesyal na kagamitan mula sa iba't ibang bansa. Sa kabuuan ng ating pagtalakay sa araw na ito, hihimayin natin ng buong linaw ang bawat detalye ng dalawang paksang ito ng may neutralidad at matatag na batayan. Sisimulan natin ang ating ulat sa pinagmulan, paraan ng pagpapatupad at mga opisyal na datos mula sa operasyon sa seguridad sa hangganan sa pagitan ng Morocco at Spain. Pagkatapos nito, ilalatag natin ang komprehensibong ulat ukol sa lawak ng pinsala, operasyon ng mga bombero, paglikas ng mga mamamayan at pandaigdigang pagtugon sa mga sunog sa kagubatan sa Belgium at Greece. Unang tutukan natin ang operasyon ng mga autoridad sa pagitan ng Hilagang Morocco at ng teritoryo ng Spain na Ceuta. Batay sa mga opisyal na ulat mula sa Moroccan state broadcaster na Medi1 TV at ng Associated Press noong kalagitnaan ng Agosto 2026, may kabuuang 294 na migrante mula sa Sub-Saharan Africa ang naharang at inaresto noong Sabado habang aktibong nagtatangkang pumasok sa nasabing teritoryo. Ang pagharang na ito ay bahagi ng mas pinaigting na operasyon ng pamahalaan upang pigilan ang mga iligal o hindi autorisadong pagtatangkang tumawid gamit ang mga ruta sa lupa at dagat. Hindi lamang ang mga migranteng nagtangkang tumawid ang naging target ng mga operatiba sa naturang malawakang operasyon. Dinakip din ng mga otoridad ang 61 mamamayang Moroccan na formal na inakusahang nag-organisa, nag-udyok at nagpadali sa tangkang pagpasok sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng tulong na lohistikal. Ang sabay-sabay na pag-aresto sa mga tumulong sa operasyon ay nagpapakita ng pagsisikap ng pulisya na buwagin ang mga grupong nasa likod ng panghihikayat sa mga migrante na sumuong sa mapanganib na paglalakbay. Ayon sa mga opisyal na ulat ng mga investigador, ang mitya ng panibagong pagtatangkang ito ay nag-ugat sa mga nag-viral na mensahe at post sa iba't ibang plataforma ng social media. Ang mga naturang panawagan sa internet ay direktang naghikayat ng isang koordinado at sabay-sabay na malawakang paglusob sa lupa at dagat sa pag-asang mapupuno at hindi makakaya ng mga bantay sa hangganan na pigilan ang napakaraming tao na magkakasabay. Ang ganitong taktika ay sadyang idinisenyo upang lituhin ang mga himpilan sa hangganan at lumikha ng pagkakataon para makalusot sa kabilang panig. Dahil sa mga panawagang ito sa internet, nagsimulang magtipon ang malaking bilang ng mga migrante sa bayan ng Fnaidek na malapit sa hangganan, na siyang pangunahing lugar ng pagtitipon at pinakamalapit na komunidad sa Hilagang Morocco patungo sa mga bakod sa paligid ng Ceuta. Dito sila nagpalipas ng oras at naghanda bago tuluyang sumulong patungo sa hangganan. Subalit bago pa man maisakatuparan ang kanilang plano, sinalubong na sila ng mahigpit na harang at mabilisang pagkontrol ng mga nakaantabay na puwersang nagbabantay sa hangganan ng Morocco.
Bilang agarang tugon sa namumuong banta, nagpatupad ang Morocco at Spain ng mas pinaigting na mga hakbang sa seguridad upang limitahan ang paggalaw ng mga tao patungo sa sona ng hangganan. Nagkaroon ng mas masinsinang pagsusuri sa mga pangunahing kalsada, karagdagang himpilan ng pagsusuri at mas mahigpit na pagbabantay sa mga baybayin upang mapigilan ang anumang paglapit sa bakod. Ang magkakaugnay na pagkilos na ito ay ipinatupad sa mga dalampasigan ng Benzu at El Tarahal sa ilalim ng koordinasyon ng Guardia Civil, Pulisya Nasyonal at mga puwersang Moroccan na nagbabantay sa hangganan. Ayon sa datos na nagmula sa mga diplomatikong sanggunian ng Morocco, mahigit 20,000 tauhan ng seguridad ng Morocco ang permanenteng nakatalaga araw-araw sa paligid ng sona ng hangganan ng Ceuta upang mapanatili ang pisikal na seguridad ng mga bakod at mga himpilan ng pagsusuri. Ang napakalaking puwersang ito ay nagpapatunay sa bigat ng lohistikal na pamumuhunan ng Morocco upang bantayan ang bawat sulok ng naturang hangganan. Ipinapakita nito ang determinasyon ng pamahalaan na harangin ang anumang malawakang paglusob bago pa man ito makalapit sa mga pasilidad ng Spain. Ang mga opisyal na detalye at numero ng matagumpay na operasyong ito sa FNAIDEC ay unang isinaere ng Moroccan state broadcaster na Medi1 TV para sa kabatiran ng publiko. Gayunpaman, sa kabila ng malawakang interes ng pandaigdigang komunidad, nanatiling walang formal na karagdagang tugon o detalyadong pahayag ang Interior Ministry ng Morocco sa mga katanungang ipinaabot ng media. Ang kawalan ng karagdagang opisyal na komento ay nagpapakita ng labis na pag-iingat ng kagawaran sa pagtalakay ng mga sensitibong operasyon sa pambansang seguridad. Upang mas maunawaan ang bigat ng kaganapang ito, mahalagang balikan ang konteksto ng mga naunang pangyayari at krisis sa naturang rehiyon. Ang pinakahuling malawakang pagdakip na ito noong kalagitnaan ng Agosto 2026 ay naganap 2 linggo lamang matapos ang isang mas maagang malawakang pagdagsa patungong Ceuta na nagresulta sa hindi bababa sa 90 na sawi sa magkabilang panig ng hangganan dahil sa stampede at pagkalunod. Ang ganitong sunod-sunod na insidente ay nagdudulot ng matinding pangamba sa mga komunidad sa paligid ng hangganan. Ang Ceuta, kasamang isa pang teritoryong Espanyol na Melilla, ay may natatanging kalagayan sa heograpiya dahil ang mga ito ang kaisa-isang hangganang panlupa ng European Union sa mismong kontinente ng Afrika. Dahil matatagpuan ang dalawang teritoryong ito sa hilagang baybayin ng Morocco, nagsisilbi itong pangunahing destinasyon para sa libu-libong individual na naghahanap ng daan patungo sa Europa. Ang paging tarangkahan ng mga lungsod na ito patungong European Union ang dahilan kung bakit nananatili itong sentro ng mga ilegal o hindi autorisadong pagtatangkang tumawid sa loob ng maraming taon. Karamihan sa mga sumusubok na tumawid sa mapanganib na rutang ito ay tumatakas mula sa matinding kahirapan, kawalan ng seguridad at patuloy na labanan sa iba't ibang bansa sa Sub-Saharan Africa. Sa pagnanais na makamit ang mas maayos na kinabukasan, marami ang sumusugal sa pamamagitan ng pag-akyat sa matataas na bakod na may barbed wire o paglangoy sa mapanganib na alon sa dagat. Ang mga personal na pangarap na ito ay kadalasang sinasamantala ng mga sindikatong sangkot sa iligal na pagpupuslit ng tao na nangangako ng madaling pagtawid kapalit ng malaking halaga. May mahabang kasaysayan ng mga katulad na krisis sa lugar na ito, tulad ng pagdagsa sa Benzu Breakwater noong 2021 kung saan humigit kumulang 8,000 migrante ang nakatawid ng lumuwag ang pagbabantay ng Morocco, at ang madugong trahedya sa Melilla noong 2022 na ikinasawi ng 23 hanggang 37 katao. Kasabay nito, patuloy ang malaking suliraning makatao kung saan binabatikos ng mga grupong tulad ng Amnesty International at Walking Borders ang mga agarang pagpapaalis o tinatawag na devoluciones en caliente. Dagdag pa rito, ang mga pasilidad na tumatanggap sa mga bata sa Ceuta ay naiulat na lumagpas sa 2,000% ng kapasidad, habang ipinagtatanggol naman ng Madrid at Rabat ang kanilang mga hakbang bilang lehitimong pagtatanggol sa hangganan at pagbuwag sa mga sindikato ng pagpupuslit ng tao matapos magkasundo ang Spain at Morocco sa isyu ng Western Sahara. Dahil dito ang hangganan sa pagitan ng Morocco at Ceuta ay nananatiling isa sa mga pinakasensitibo at mahigpit na binabantayang sentro ng tensyong geopolitikal sa buong daigdig. Ang bawat tangkang pagtawid ay patuloy na naglalagay ng matinding presensya ng militar at pulisya sa isang panig habang lumilikha naman ng malalaking hamon sa karapatang pantao at makataong tulong sa kabilang panig. Ang pagbabalanse sa pagitan ng pambansang seguridad at makataong pagtrato ang nananatiling pinakamalaking pagsubok para sa Spain, Morocco at buong European Union.
Mula sa mainit na tensyon sa hangganan ng Africa at Europa, dumako naman tayo sa ikalawang pangunahing ulat ukol sa malalaking kalamidad na sumusubok sa kakayahan ng mga bumbero at pamahalaan sa kontinente ng Europa. Kasalukuyang nakikipaglaban ng ilang bansa sa mga mapaminsalang sunog sa kagubatan na pinalalala ng labis na tagtuyot at matinding init. Ang mga sunog na ito ay mabilis na kumakalat sa mga kagubatan at nagbabanta sa mga karatig na komunidad at likas na yaman. Sa silangang bahagi ng Belgium, partikular sa lalawigan ng Liège malapit sa hangganan ng Germany, sumiklab ang isang malawak na sunog sa High Fence o Hautes Fagnes Nature Reserve. Ayon sa mga opisyal na ulat ng mga otoridad, tinatayang 30 kilometro kwadrado o katumbas ng 12 milya kwadrado at humigit kumulang 3,000 ektarya ang kabuuang lawak ng lupaing natupok ng apoy sa naturang protektadong kagubatan. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malawakang pagkasira sa natatanging ekolohiya ng rehiyon. Itinuturing ng mga eksperto at opisyal ang insidenteng ito bilang isa sa pinakamalalang sunog sa kagubatan sa buong kasaysayan ng Belgium dahil sa pambihirang lawak ng pinsala nito sa kalikasan. Nahigitan ng higit sa doble ng kasalukuyang sunog ang dating record noong taong 2011 kung saan halos 14 kilometro kwadrado lamang ang naitalang naabot sa parehong nature reserve. Ang mabilis na paglawak ng apoy ay nagpapakita ng lumalalang kondisyon ng kapaligiran sa mga nagdaang taon. Ang pangunahing dahilan ng mabilis at malalim na pagkalat ng apoy ay ang matinding tagtuyot na nagpatuyo sa mga latian ng pit at mga damuhang lupain sa ilalim ng temperaturang umabot sa 37 degrees Celsius. Ayon sa Public Service of Wallonia, ang mga tuyong latian ng pit ay nagdudulot ng pagliyab sa ilalim ng lupa kung saan ang init at apoy ay nananatili sa ilalim ng lupa kaya labis itong nagpapahirap sa operasyon ng mga bumbero. Ang apoy sa ilalim ng lupa ay maaaring manatiling buhay sa loob ng maraming araw kahit na naapula na ang mga apoy sa ibabaw. Dahil sa matinding panganib na dulot ng makapal na usok at papalapit na apoy sa mga kabahayan, nagpatupad ang lokal na pamahalaan ang agarang pagpapalikas sa humigit kumulang 6 na rong residente sa mga munisipalidad ng Guaymas, kabilang ang nayon ng Sauerbrot at Butgenbach. Pinalikas din ng mga otoridad ang isang kampo ng mga bata upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan at mabilis na binuksan ang isang lokal na himnasyo upang magsilbing pansamantalang sentro ng paglikas para sa mga apektadong pamilya, residente at mga turistang naipit sa lugar. Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasawi sa naturang insidente sa Belgium. Upang mapigilan ang paglawak pa ng sunog, nagtalaga ng mahigit 215 tauhan para sa pagtugon sa emerhensiya sa ilalim ng pamumuno ni Liège Provincial Governor Hervé Jamar, kabilang ang mahigit 100 bombero mula sa Belgium at karatig bansa nitong Germany. Nakatanggap din sila ng mahalagang suporta mula sa mga lokal na magsasaka na nagdala ng kanilang sariling mga truck na may tangkay ng tubig upang mag-supply ng tubig sa mga lugar na mahirap maabot ng karaniwang kagamitan. Ang pagtutulungang ito ng komunidad at mga pampublikong ahensya ay naging mahalaga sa pagtatatag ng mga linya upang pigilan ang pagkalat ng apoy. Naging katuwang din sa operasyon ang mga helicopter na panlaban sa sunog mula sa Belgian Federal Police at karagdagang tulong panghimpapawid mula sa Netherlands upang magsagawa ng pagbuhos ng tubig mula sa himpapawid sa pinakamainit na bahagi ng kagubatan. Sa kabila ng mga hakbang na ito, ang hanging umiihip at ang init ng lupa ay patuloy na lumikha ng mga panibagong apoy sa iba't ibang direksyon. Naging malaking hamon para sa mga pangkat sa lupa ang pagpasok sa masukal at nasusunog na mga lupang may pit. Dahil sa matinding banta nang lumapit ang sunog sa layong 1.5 kilometro mula sa bayan ng Monschau sa Germany, opisyal na pinagana ng pamahalaan ng Belgium ang European Union Civil Protection Mechanism o RESC-EU. Ang sistemang ito ay naglalayong magbigay ng mabilisang tulong at magbahagi ng mga espesyal na kagamitan sa pagitan ng mga kasaping bansa kapag ang isang kalamidad ay lumampas na sa pambansang kapasidad. Sa pamamagitan ng mekanismong ito, napakilo sa mga espesyalistang kagamitan mula sa iba't ibang sulok ng Europa. Sa ilalim ng nasabing mekanismo, agad na nagpadala ang Sweden ng 2 eroplanong panlaban sa sunog upang magbuhos ng libu-libong litro ng tubig sa ibabaw ng nasusunog na high fence. Nagpadala rin ng Netherlands ng 2 helicopter na panlaban sa sunog, habang ang Czech Republic naman ay nagpadala ng isang RESC-EU helicopter upang palakasin ang operasyong panghimpapawid laban sa sunog at mapigilan ang pagtawid nito sa hangganan ng Germany. Ang mabilisang tugon na ito ay nagpatunay sa kahalagahan ng koordinasyong panrehiyon sa panahon ng kalamidad.
Habang abala ang Hilagang Europa sa pag-apula ng kanilang mga nasusunog na lupang may pit, isang mas nakamamatay na trahedya naman ang naganap sa timog na bahagi ng kontinente, partikular sa Greece. Sa isla ng Salamina na matatagpuan sa kanluran ng kabiserang Athens, sumiklab ang matitinding sunog na kumitil sa buhay ng dalawang individual. Ang sunog ay sumiklab sa kasagsagan ng Assumption Holiday Weekend kung saan napakaraming turista at lokal na residente ang nasa mga baybayin. Ayon sa kumpirmasyon ng mga otoridad, natagpuan ang mga labi ng dalawang biktima sa baybayin at komunidad ng nayon ng Peristeria sa timog na bahagi ng isla ng Salamina. Naiulat din na may 5 iba pang individual ang kinailangang dalhin sa klinika upang gamutin dahil sa matinding pagkalanghap ng usok. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa komunidad at nagpatunay sa agarang banta sa buhay na dala ng mga sunog sa Mediterranean. Ipinaliwanag ni Fire Brigadier General Vasileios Vatrakogiannis na ang labis na bilis ng pagkalat ng apoy ang naging pangunahing dahilan kung bakit naging lubhang mapanganib ang sitwasyon sa isla. Ayon sa general, dulot ng napakalalakas na hangin, ang dalawang magkahiwalay na sunog sa Peristeria at Salinia ay tumawid at kumalat patungo sa mga lugar na tinitirhan ng mga residente sa loob lamang ng 7 minuto. Dahil sa bilis na ito, agad na nagpalabas ang 112 Emergency Alert System ng 4 na sunod-sunod na kautusan sa paglikas para sa mga residente. Dahil sa bilis ng pangyayari at sa pagkaipit ng mga tao malapit sa dagat, nagsagawa ang Hellenic Coast Guard at mga sasakyang pandagat na panlaban sa sunog ng mabilisang paglikas sa dagat gamit ang mga patrol boat at pribadong bangka. Matagumpay na nailigtas at nailikas mula sa mga dalampasigan ang humigit kumulang 500 hanggang 570 taong naliligo sa tabing dagat at mga nagbabakasyon na naabutan ng makapal na usok at naglalakihang apoy. Ang mabilis na paglilikas na ito mula sa baybayin ay nakatulong upang maiwasan ang mas marami pang bilang ng masasawi. Sa kasalukuyan, patuloy ang malawakang operasyon sa Salamina kung saan nakatalaga ang 260 pumbero, 50 pangkat sa lupa, 10 espesyal na eroplanong panlaban sa sunog at 8 helicopter. Nakatutok ang kanilang mga puwersa sa pagsugpo sa mga aktibong sunog sa mga lugar ng Peristeria at Salinia upang matiyak na ganap na makokontrol ang sitwasyon at hindi na muling sisiklab ang apoy malapit sa mga tahanan. Ang buong puwersa ay nananatiling nakaalerto laban sa pabago-bagong ihip ng hangin. Ang mga sabay-sabay na kaganapang ito sa Belgium at Greece ay nagpapakita ng mas malawak na krisis sa klima at kapaligiran na kinakaharap ngayon ng buong Europa. Ang pinagsamang epekto ng matinding init, matagalang tagtuyot at malalakas na hangin ay lumilikha ng perpektong kondisyon para sa mabilis na pagsiklab ng mga mapaminsalang sunog sa Hilaga at Timog Europa. Ang sabay-sabay na krisis na ito ay nagdudulot din ng kompetisyon sa paggamit ng mga kagamitang panghimpapawid na panlaban sa sunog ng European Union. Dati-rati, ang mga bansa sa timog tulad ng Greece, Spain at Italy lamang ang madalas makaranas ng matitinding sunog sa kagubatan tuwing tag-init dulot ng tuyong mga halaman sa Mediterranean. Subalit ang pagkasunog ng high fence sa Belgium ay malinaw na patunay na maging ang mga bansa sa Hilaga na may mga latian ng pit sa ilalim ng lupa ay nagiging madaling kapitan na rin ng ganitong mga kalamidad. Ipinapakita nito na ang panganib ng malawakang sunog ay hindi na isang lokal na suliranin, kundi isa ng panlahatang banta sa buong kontinente. Dito pumapasok ang napakahalagang papel ng tulong mula sa mga karatig bansa at pandaigdigang kooperasyon sa panahon ng kalamidad sa ilalim ng European Union Civil Protection Mechanism. Kapag ang mga sunog ay mabilisang lumalapit sa mga pambansang hangganan o sumasakop sa libu-libong ektarya, ang pagtutulungan ng mga bansa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga eroplano, helicopter, at bombero ang nagiging mahalagang paraan upang maprotektahan ang buhay ng mga mamamayan at maiwasan ang mas malawakang sakuna. Bilang pagbubuod sa mga mahalagang puntong ating tinalakay sa araw na ito, nakita natin ang dalawang magkaibang mukha ng mga hamong pandaigdig na nangangailangan ng mabilis, organisado at koordinadong pagkilos. Sa isang banda, patuloy ang mahigpit na pagtutulungan ng Morocco at Spain upang mapanatili ang seguridad sa hangganan ng syuta laban sa mga organisadong pagtatangkang dulot ng mga panawagan sa social media, habang nananatili ang mga usaping makatao at panlipunan sa rehiyon. Ang pag-aresto sa 294 migrante at 61 kataong tumulong sa operasyon ay patunay ng patuloy na pagbabantay sa mga sensitibong lugar sa hangganan. Sa kabilang banda naman,
Ang mga sunog sa kagubatan sa Belgium at Greece ay nagiiwan ng malalim na paalala ukol sa matitinding epekto ng nagbabagong klima at ng pangangailangan para sa mas matatag na paghahanda laban sa mga kalamidad. Ang pagkasira ng 30 kilometro kwadrado sa high fence at ang pagkawala ng dalawang buhay sa Salamina ay nagpapakita na ang kaligtasan ng publiko ay nakasalalay sa bilis ng pagtugon, maagang paglikas at pagkakaisa ng mga bansa sa panahon ng sakuna. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtitiwala sa ating paghahatid ng mga beripikado, komprehensibo at balanseng balita mula sa iba't ibang dako ng daigdig. Nais naming marinig ang inyong maayos, makabuluhan at magalang na opinyon ukol sa mga isyong tinalakay natin ngayon, kaya huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Kung naging makabuluhan para sa inyo ang ulat na ito, mangyaring i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel upang palagi kayong makatanggap ng mga pinakasariwang balita mula sa iba't ibang panig ng mundo.